So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ano kaya yung pakiramdam? Anong pakiramdam ni former President Rodrigo Roa Duterte na yung kanyang mismong alalay, ultimo kung tawagin niya ay First Lady niya, ang nagtaksil sa kanya mismo? Oy, hindi nyo alam yun, no? Hindi nyo alam yun? So, ngayon mga minamahal, spill the tea. Okay, sige. Para nang magkaalaman. Sabi dyan sa balita, someone in Duterte's circle sold him out. Ipinagkanuno. Kahit saan naman talaga, merong hudas. Ano ba naman kayo, mga minamahal? Hindi mawawala yan. Personal experience ko, madaming hudas. Dito pa kaya sa politika? Ngayon, nawala ng pakinabang itong si former President Duterte sa mga senador na nakinabang sa kanya. Ang sakit, diba? Anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Diba? Anong pakiramdam ngayon ni former President Duterte na yung kanyang nag-iisang anak na lang daw kuno mismo? Pag-aamin ni Sara Duterte, walang sino man, kundi si VP lamang daw po ang gumagalaw para maibalik ng bansang Pilipinas ang kanyang ama. Paano kasi? Oto-oto din si VP. Naniwala naman kayo sa sinabi ni Panelo na fake yung warrant of arrest. Naniwala naman kayo sa sinabi ni Harry Roque na peke ang warrant of arrest. Sa kakapaniwala ninyo at hindi kayo nakinig sa legal team ninyo now, anong pakiramdam? Alam niyo yung kantang yun, mga minamahal? Ito nga, parang ang sarap i-beat sa mga sa mga taong pakinggan niyo yung sound na to, parang so satisfying. Dam. Anong pakiramdam? Dam. Anong pakiramdam? Dam. Anong pakiramdam? Dam. Anong pakiramdam? Okay. Pagpatuloy natin yung balita, mga minamahal. Sabi dito, may mga highlight pa yan, babasahin natin yan. Rodrigo Duterte always provided himself on loyalty. He surrounded himself with men and women who swore their allegiance, who followed his order without question. Okay. Sabi dito, mga minamahal, si Duterte ay napapaligiran daw ng mga alipores na uto-uto. Yung mga asong julul, nakada uto, sunod agad. Mga minamahal. Yan yung sabi dito sa balita. Na lagi daw siyang dinidepensahan sa bawat krimen na kanyang ginagawa. He believed that the inner circle was impenetrable. Naniniwala siya na yung kanyang circle is impenetrable. Ano ba ibig sabihin ng impenetrable? What is impenetrable? Impenetrable, mga minamahal, is impossible to pass through or enter. So, yung kanyang transition, mga minamahal, sa madaling sabi, tauhan niya, hindi na makukuha pa ng iba, nandyan sa kanya, diba? Talagang kanya mismo yung mga taong yan, hindi na nasisindak ng iba, nasa kanya yung loyalty, diba? Ngunit, that his allies would stand by him until the bitter end. Ang akala niya kasi yung kanyang mga pinagkakatiwalaan ay kakampi niya at the end. But today, as he sits in a cell,
disgraced and humiliated, it's clear that someone from his own camp has betrayed him. Sino kaya yun? Si Bongo kaya yun? Uy, nagtatanong lang ha. Kasi mga minamahal, nasaan si Bongo? Noong si Duterte ay inilipad doon sa the Netherlands. Diba? Buti pa nga, itong si Robin Padilla, pumunta, kahit, you know, we all know naman na palamuti lang yung kupal na yan. And I hope so, na yung kanyang ginamit is yung kanyang personal money. Diba? Ngunit nasaan si Go? Nasaan si Bongo? Nasaan si Bato? Si Bato ngayon, balita natin, nagtatago. Diba? Siguro, nakikita pa naman natin, paiyak-iyak. Hanggang dun lang ba yung drama na kaya nyong ialay kay former President Duterte? Matapos niyo siyang gamitin. Matapos yung pagkaisahan, gamitin, yurakin ng kanyang pangalan para sa inyong mga pampulitikang admisyon. Ngayon na si Digong ay nasa pinig. Nasa pinig. Hindi naman kamatayan. Nasa pinig lang siya na kung saan may chance pa bang makalaya or hindi. Nasaan kayo? Nakita nyo ba na si Bongo pinuntahan siya? Mas inuna pa nga ni Go ang mamulitika. Inuna niya pa yung kanyang political career. Oh my God, dear. Nakakalungkot. Buti pa itong si Medjaldea kahit pa paano. Naman si Digong. Si Hanilet kaya? Uy, tanong lang to ah. Bakit nagpaiwan? Bakit ang sabi kesyo wala daw siyang passport? Kasi madaming pera si Digong. So, sino nga naman ang mag-aalaga ng kayamanan ni Digong kung pati si Hanilet sumama? Diba? Continue tayo. Sabi dito, the man who once ruled with an iron fist, ordering mass execution, silencing critics, and wielding fear as his greatest weapon, was not taken down by foreign powers or opposition figure. No, he was sold out by one of his own. Tama. Itong taong alakamay na bakal na to, na madaming ginawang katarantaduhan, pamamatay, sa mga tao, especially sa mga kritiko niya, nakakala ng iba ay ito ay kinuha mismo ng foreign power. Nagkakamali kayo. Sinurrender si Duterte ng sarili niyang mga kaibigan, ng sarili niyang uri. Ganito kasi, may laman yung sinabi ni Zian Gaza. Kinig kayo mga minamahal. Kung hindi nakinig si Duterte sa sinabi ng kanyang number 1 alalay at ng kanyang demunyitang anak, diba? Kahit nag-a-apply pa lamang ng asylum si Digong dyan sa Hong Kong, ma-denied man yan or hindi, diba? Pinilit nilang umuwi si Digong. Hindi naman sana uuwi yan kasi malaki na yung risk. Umuwi dahil sa sulsol ng isang Bungmunyo. Oo, si Gumunyo. Tapos yung kanyang jimunyitang anak na gustong maging presidente. Tay, pag
pag hindi ka umuwi ng bansang Pilipinas, paano na ako sa 2028? Ito namang tumatakbo na isa, tay, umuwi ka na, tay. Kasi paano naman yung PDP? Inisip nyo pa yung mga posisyon ninyo kaysa sa taong yan na inalagaan, pinahalagahan, binigyan kayo ng pangalan? Hindi nyo ba naisip yun? Tanong lang. Ang sabi ng lawyer ni former President Duterte, wag nang bumalik kasi delikado na. Ngayon, tinawagan ni Sara Duterte yung kanilang nag-i-sprikitik. Ngayon, itong kanilang nag-i-sprikitik na to, yung A1 information nila, kilalado na sa Malacanang na, eto, yung A1 nila, kilalado na. Binigyan ng wrong info, hindi daw totoo yung warrant. Ngayon, nakarating kay Sara na hindi naman pala totoo yung warrant. Ano yung ginawa ninyo? Pinilit nyong umuwi si Digong. Kahit hindi naman dapat. Ngayon na nahuli na itong si Digong, nasaan yung mga putang ina? Wala, di ba? Nakatulong ba? Wala. So, kaninong kasalanan? Sa inyo. Kasi, si Duterte lang naman, mga minamahal, yung chances of winning nila. Kung wala si Digong sa kampanya, may susulpot ba ng mga tao sa mga rally? Wala. Nakasalala yung mga putang inang pangalan ninyo kay Digong. Kaya kahit mahuli or mamatay si Digong dyan, wala kayong pakialam as long as yung politika ninyo, ma-save lang ninyo. Ganon sila kakukupal. Tingnan nyo, pagdating ng panahon, si Bongo Marcos na yan. Pusta 20. Pustahan tayo mga minamahal. Lahat ng alay ni Digong magiging maka-Marcos na yan. Kasi mga traidor. Diba? Isinaalang-alang nila yung kanilang politika. Pinauwi kahit alam nilang malaki na yung risk. Although maganda naman na umuwi para panagutin niya yung kanyang kasalanan. Pero ikaw bilang anak, ikaw bilang kanang kamay, yawa ka, inisip mo pa yung posisyon mo kaysa sa taong nagbigay ng pangalan sa'yo. Hindi, to be honest, mga minamahal, kung ako yung anak, tapos alam ko naman talaga, naamoy ko na may malaking chances na huhulihin yung ama ko, sasabihin ko, tayo, wag ka nang umuwi. Wala na akong pakialam kahit ano sabihin ng ibang tao, basta makita lang kita palagi, safe ka. Diba? Kagaya ng ginagawa ni Arnie Tevez, nagtatago ngayon, diba? Basta safe ka, walang problema. Kahit anong sabihin ng ibang tao kasi kapag totoong supporters ka nila, hindi ka nila iiwan kahit anong mangyari. Ngayon, napilayan sila kasi si Digong nandun sa ibang bansa. Ano yung ginagawa ng PDP ngayon? Watak-watak. Kanya-kanya kampanya. Sirang mga pangalan. Nagrarant sa social media. Hanggang doon lang yung kaya nilang gawin. Diba? Akalungkot. Continue tayo. Sabi dito, the whisper started the moment Duterte plane touched down. Why would he return to a country where his enemies were sharpening their knives? Totoo nga naman, bakit ka pa uuwi sa bansang Pilipinas kung alam mo lang din naman na ikaw ay sasaksakin ng mga kalaban mo? He had escaped, secured his protection, and could have lived out his remaining years under the wing of powerful ally abroad. Totoo! Nandyan ka na, oh. Hindi ka man nag-grant ng asylum ng Hong Kong. Nandyan naman yung China. Vice-presidente pa din naman yung anak mo. Manchurian candidate. Nandyan ka na, oh. Kung hindi ka ba naman bobo, naniwala ka sa number 1 alay mo na si Bongoyot, pati sa anak mong demonyita na naghahangad na maging presidente at takot sa sasabihin ng ibang tao kasi napaka-weak, naniwala ka ano yung nangyari sa iyo ngayon? Nasa ICC. Continue tayo.
But someone told him it was safe to come back. Yan kasi, betrayed na betrayed. Nako, hindi totoo yan yung yung warrant na hindi totoo yan. Hoy, sinagsabi niyan, si Panelo! Sabi ni Panelo, hindi totoo yung warrant na yan. Yung warrant na yan, wala yan, hindi totoo yan. Walang warrant, hindi totoo yan. Peke yung warrant. Naniwala naman kayo. Someone he trusts, someone who had been by his side for years, convinced him that he was still untouchable. Yan kasi, kahit alam niya namang mahina na kayo, nandun pa din sa isipan nila na, hindi nila ako kaya. Digong to. Chess master to. Diba yung mga ganun? Parang pinapalakas na lang nila yung loob ni Digong para umuwi. That man, a senator seeking re-election, ito na yon, si Bongo di umano. Si Bongo kaya to? Whispered reassurance into his ear, telling him that the deals had been made, that the people in the power would shield him, that he still had control over the system. Yan kasi, wala na nga kayo sa posisyon, feeling nyo, kayo pa din yung nakaupo. Diba? Inimpluwensya nyo si Digong, pinaniwala ninyo, kahit may sakit na yung tao. Pero sa akin, mga minamahal, much better na din na nandoon na sa ICC si Digong. Kasi kung nandito siya sa Pilipinas, ginagawa lang siyang laruan ng PDP. Dinadala kung saan-saan may init na rally. To the point na hindi na nakapagpapahinga yung matanda. Nahihilo na. Kasi wala nga ang PDP kung wala si Digong. Si Digong lang naman yung gustong makita ng mga tao, hindi naman sila. Tindihan ninyo? Sarap ng may, ano? Nakaka-relax. Masyado kasi nga, nasa tension ako ngayon. Continue tayo. Duterte drank on his own delusion of invisibility. Believe it! He walked right into a trap set by his own most trusted lieutenant. Ako, pag ganyan na mga minamahal, hindi mo na ako hindi mo na ako masasabihan ng Pag alam ko yung kutob ko, tama na, kahit anong sulsul mo, hindi ako maniniwala. Kaso, iba pa rin talaga mga minamahal pag ang nagsulsul kaibigan mo, pinagkakatiwalaan mo, iba pa rin. Diba? Naniwala si Digong. So, sino ang naglaglag sa kanya? Kamag-anak niya, pinagkakatiwalaan niya mismo. Hindi yung Pilipinas. Kasi may time na siyang tumakas. May time na siyang hindi na bumalik. Kaso sinulsulan. At least, malaki din yung impact kay Sara. Diba? Isinakripisyo mo, gaga ka yung ama mo para lang sa posisyon sa 2028. Yan ay kung hindi ka pa may impeach. Paano na lang yan kung ikaw ay ma-impeach? Sige nga. Paano na lang yan kung ikaw ay ma-impeach? Kawawa ka naman. At kawawa yung ama mo. Pinapraise yung mga asset ninyo. Continue tayo. And now, while Duterte sits in the detention, abandoned and powerless, his former right-hand man walks free. Lakad dito, si Bongo di umano, parang walang nakita, kunyari paiyak-iyak sa rally, ganun din si Bato. Galing ninyo. Nakakagalit kayo. Hindi ko gusto si FPRRD, pero I hate this kind of people. Yung pinagkatiwalaan mo, pero who does? Hinudas nyo yung matanda. Tapos isisisi nyo kay PBBM. Gago ba kayo?
Pero deserve ni Digong na makulong. Pero yung punto lang natin dito, hinudas eh. Hinudas ng mga kupal ng inang to ang amo nila dahil gusto nila ng posisyon. Ngayon, nawala ng kapangyarihan si Digong, wala na siyang control sa mga bagay-bagay. Oh, kawawa naman kayo. Sa tingin ninyo, iboboto pa ba kayo ng tao? Tingnan lang natin. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, pengin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell for more updates.